Hello po mga kapatid, magandang hapon po. Welcome po sa aking channel. Welcome po sa ating Bible study ngayong hapon na namang ito. Brother OG De Leon po. Ngayon po mga kapatid, ang ating babasahin o pag-aaralan ay ang chapter 18 ng Jeremiah verse 1 hanggang 10. Ano po, yun po ang ating pag-aaralan. Jeremiah 18 verse 1 to 10 po. Ano po. So, bago po ang lahat, bago po tayo mag-umpisa, hihingi lang po ako ng pasensya kahapon at sa isa ko pang nagawang video, ano po, tungkol po dun sa thumbnail, ano po, nagkamali po ako. Nailagay ko po dun ay Isaiah imbis na Jeremiah po. So, sorry po talaga, no. Nagawa ko po yun, na-video ko na po yun. At nung matapos ko po, ay na-send ko na sa ibang nating mga kapatid sa pananampalataya, sa aking family at sa aking ibang kaibigan, ano po. Napansin ko na lang at may nakapagsabi rin na nung pinanonood na nila, akala ko ba Jeremiah, bakit ang nakasulat daw sa thumbnail is Isaiah. So sorry po talaga, pasensya na po kayo. Sa susunod po talagang titignan ko pong mabuti. Pasensya na po, no? At yun nga po, ano po, ang ating pag-aaralan nga po ay Jeremiah, ano po. At bago tayo magumpisa, ay manalangin po muna tayo. Tayo dudulog at lalapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sige po, tayo po'y lumagay sa ayos at yumuko po tayo. Aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa hapong ito na ibinigay mo na pagkakataon upang kami makarinig, makapag-aral, makapagbasa na naman ng iyong mga makapangyarihang mga salita, O Diyos. Salamat po Lord sa pagkakataong ibinigay mo po Lord, at inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayong hapon na to Lord. At nawa Lord, dalangin namin lahat, we pray Father God na ang iyong mga salita ay lagi naming maisa puso't isipan at maisa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord, at maitatak ito sa kailaliman ng aming mga puso, O God. And Lord, samahan mo po ako, Lord, at gabayan sa aking pag-share ng iyong mga salita at ng puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig, O Lord. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, talino, Lord, at sipag sa aking pag-share palagi ng iyong mga salita, O God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. At isa pa po, no, sabayan niyo po ako at samahan ulit sa isa pang panalangin, ano po. Sumabay po kayo upang itong panalangin na to ay upang mapagtagumpayan natin ang mga gawang masama, ang mga kasalanan, ano po, upang manalo tayo at puro kabutihan lamang ang ating magawa sa tulong ng ating Diyos at sa tulong ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabayan niyo po ako. Tayo po ay magsiyuko. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin ko po na ako'y makasalanan at tinatanggap ko po ang aming Panginoong Heso Kristo na aming Diyos, na aming Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po. Salamat po muli. So yun nga po, ang ating pag-aaralan at babasahin ay ang Jeremiah 18 verse 1 hanggang 10 po ang ating pag-aaralan. So ito po yung yun nga ang propeta Jeremiah ano po ay pinapunta ng ating Panginoong Jesucristo sa isang Panginoong Diyos, Panginoong Yahweh natin na pumunta sa isang lugar at sa isang tahanan ng magpapalayok. Ano po, alam niyo po yung palayok, 'di ba, yung sa English yung pot, ano po, yung clay na ginagawang palayok na may takip na pwedeng lutuan, ano po. Yun po yung palayok or pot, ano po. So pinapunta sabi nga dito may pamagat po ito na si Jeremiah sa bahay ng magpapalayok. Ito po yung palayok na clay, ano po, putik na ginagawang parang lutuan, ganyan, o initan ng tubig, ano po. So yun po siya. Sabi po dito sa verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahayag
ako sa iyo, sabi ng ating Diyos. Ano po, ulitin ko lang verse 2 na po. Una, verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 1 po. And verse 2, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Verse 3, kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Verse 4, kapag ang ginawa niyang palayok ay nasira, sabi po dito, hinahalo niya muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Ano po, kasi po ay siya po ay clay or putik, ano po. So pagka po siya, sabi po dito sa Biblia, pagka po siya ay nasira o nagkamali ng gawa, inaayos niya ulit yun. Ano po, binibilog niya ulit yun, tapos hinuhugisan niya po ulit yun. Ano po, so yun po yung clay. At yun po ang sabi dito sa verse 4, kapag ang ginawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugasan ng panibago. Ano po, yung pala, hinuhugasan pala yun. Hinuhugisan, sorry. Verse 4, kapag ang ginawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli at ang putik at hinuhugisan ng panibago. Ano po, parang ginagawa ulit. Ano po, parang dito sa ating mga nababasa sa Biblia, yung mga panahon sa Israel, Juda, Jerusalem, ano po, yung mga tao, pamilya o isang lugar na inaayos ng ating Diyos. Ano po, yun po ay binabago niya. Kung yun po ay bansa o lugar o isang pamilya na makasalanan, yun po ay binabago ng ating Diyos. Inaayos niya ulit yung yung clay nga na sinasabi na yung palayok na yon, inaayos pong muli, hinuhugisan ng mas maayos at mas maganda. Yun po ang mababasa natin dito sa aklat na yung mga nagkakasala, yung mga taong tumalikod sa ating Diyos, yung mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Mababasa po natin, masakit man sabihin at isipin, pero pinaparusahan po talaga ang lahat ng taong nagkakamali, at nagkakamali yung mga taong sukdulan na yung mga kasalanan at paulit-ulit yung pagkakamali at pagkakasalang nagagawa. Yung sinasabi pa dito sa Biblia, yung mga karumal-dumal daw na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kinagagalit po yun at ayaw ng ating Diyos. Mababasa niyo po yan dito. Kasi nga po may mga nagsasabi na, totoo bang nagpaparusa ang ating Diyos? Totoo bang nagagalit ang ating Diyos? Di ba po? Dahil totoong mapagmahal ang ating Diyos, mabuti ang ating Diyos. Pero mababasa niyo po na nagagalit talaga ang ating Diyos at siya ay nagbibigay ng babala at nagpaparusa po talaga. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay nagalit nung makita niyang maraming nagbibenta sa tapat o sa harapan ng simbahan o yung sinasabing tahanan ng ating Diyos. Sinira po niya yung itinumba niya at pinalayas niya yung mga taong nandun nagbebenta, naniningil ng mga buwis, nagbebenta ng mga kalapati at kung sino-sino mga nandun, na sinasabing mga manluloko, mga ganyan. Nagalit po ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit ang ating Diyos mismo ay nagagalit. Siyempre po, parang magulang din na kagaya ng magulang natin dito sa lupa, na pag may nagawa tayong mali, pagkakasala, nagagalit po yan. Nung kabataan natin, tayo'y napapalo, napapagsabihan, nasisigawan kung minsan, So yun mga kapatid, totoo pong nagagalit ang ating Diyos. Mababasa niyo po yan, ang ating Diyos sa mga ating mga nagawang kasalanan, pagkakamali, pagkukulang, yung paulit-ulit na kasalanan, yung mga karumal-dumal na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po ay kinagagalit ng ating Diyos Ama sa langit. So yun nga po, yun po ay halintulad din sa sinasabing palayok na kapag ikaw, pagka yun ay nagkamali, inaayos yun at hinuhulma. Ganun din ang sinasabi dito, mababasa po natin yan. Verse 5, mag-uumpisa na po tayo. At sabi nga po dito sa verse 5, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 6, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa inyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Tinatanong po tayo.
ng Diyos? Wala ba siyang karapatan na gawin yung kagaya ng ginagawa na magpapalayok na pagka nagkamali o pagka nasira ay muli niyang bibilugin ulit niya yun. Bibilugin niya at muling huhugisan, aayusin niya. Kaya sabi po dito ulitin ko lang verse 6, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa inyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Yun din ay sasabihin din na iba, sa Israel lang yan sinasabi, hindi po. Lahat po, sinasabi rin dito, mamaya po may mababasa tayo na sa lahat ng bansa o kaharian man, binanggit po yan dito. Dahil hindi lang naman Israel, hindi lang naman Juda, o hindi lang naman Babylonia, hindi lang naman Jerusalem ang mga nagkakasala, pati po tayo. Tayo pong lahat na nandito sa daigdig. Lahat po tayo at ay may kasalanan at makasalanan. Yan po ay inamin na natin kanina. Yun nga po. Kaya tanong ng ating Diyos, wala ba akong karapatang gawin sa inyo ang ginawa ng magpapalayok? Sabi niya. Wala daw ba siyang karapatan? Di ba po meron? Dahil siya ang ating Diyos, lahat magagawa niya. Lahat pwede niyang gawin. Makapangyarihan siya. Kaya niyang ayusin ang lahat. Kung yun man ay naging nasira, kaya niya kagad buuin, ayusin. Kung yun man ay sabihin natin nalupig, aayusin niya yun. Nasira, bumuwal, tumumba, maaayos po niya. O kung ikaw man ay naging talagang nagkasala, kaya kanyang baguhin. Bibigyan kanya ng pagkakataon na maayos muli ang lahat. Mga kapatid, sabi po pa dito, ulitin ko na lang ang 6, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa inyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Sabi niyang ganon. Sabi po yan sa 6. Tapos ito po ang sabi sa 7. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Kayo'y nasa mga kamay ko, sabi ng ating Diyos. Tayo talaga ay nasa kamay ng ating Diyos. Yung kapalaran natin, yung buhay natin, yung pagkatao natin, lahat hawak ng ating Diyos sa langit. Tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Sabi po niya sa verse 7. Tulad ng putik na nasa kamay ng magpapalayok. Ganon din po tayo. Hinulma tayo ng ating Diyos. Yun nga lang kumisan, tayo ay nasisira sa kagagawan din natin. Hindi Diyos ang gumawa nun, kundi tayo rin. Kagaya po kahapon ng ating napag-aralan, tayo po ang sumisira sa ating sarili, sa ating katawan, sa ating kalusugan, sa ating kaluluwa. Tayo po ang sumisira. Kasi tayo po yung nagkakasala, nagkakamali, kung ano-anong ginagawa, kumakain ng kung ano-ano, pinapabayaan ng kalusugan. Kaya po tayo nagkakasakit. Dahil sa kagagawan mismo ng ating sarili. So, sabi nga po, sabi po sa, asan na po ba tayo? 6. Sabi niya, kayo ngayon, di ba sabi nga po sa 6, kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Sabi po sa 7, ito po pakinggan nyo. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alingmang bansa o kaharian. So lahat po. Hindi po yung sinasabi lang dito porke nabasa natin Jerusalem is Jerusalem or Israel o Israel lang. Sinabi po yan ng Diyos. Ulitin ko lang po ang sinabi ng ating Diyos. 7, verse 7 po. Kung sinasabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian. Alinmang bansa, mga kapatid. Alinman bansa o kaharian. Sinabi niya dito yung binanggit niya yung salitang bubunutin, ibabagsak, kung yun man ay sinabi niya na kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak, lilipulin, binanggit niya po yan. Ayan po. Isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alingmang bansa o kaharian. Sabi niya sa 7.
Yun po yung pagbunot, no? Yung bubunutin tayo. Pull out, sabi nga. O yung tatanggalin. Tatanggalin tayo, ano po, yung ibabagsak. Pwede rin yung itutumba, ano po. Kumbaga, kung tayo yung masyadong mataas, ang ating ere, sinasabi nga nila sa salitang ano po, kung mataas ang ating ere, mataas ang ating lipad masyado, yung kasama ng kayabangan, ano po, tayo daw ay ibabagsak. Pwedeng itumba, ano po, ibababa tayo ng ating Diyos. Kung tayo ay patuloy na namumuhay sa kayabangan, mapagmataas tayo, di ba? Tayo ay mapanlait, ano po? Porke tayo ay meron, sabihin natin na mayaman tayo, ano po? Pero ikaw naman ay mapanlait, ibabagsak ka ng ating Diyos. Ano, ibababa ka ng ating Diyos porke ikaw ay may magandang bahay, may kotse ka pero mayabang ka. Marami kang pera pero mapanlait ka. Ibabagsak ka, manluloko ka. Marami kang ang pera pero nanluloko ka ng kapwa mo. Ibabagsak ka ng ating Diyos. Ano? Bubunutin ka ng ating Diyos. Lilipulin ang mga masama. Yung lilipulin po yung pwede rin sa English yung destroy. Di ba po? Lulupigin, uubusin tayong lahat. Parang ganun po. Lilipulin tayong yung mga masasama na gumagawa ng patuloy na gumagawa ng kasalanan. Lilipulin po yan. Yung mga patuloy. Kung tayo ay patuloy, kung tayo, no, tayo na patuloy gumagawa ng kasalanan, pabalik-balik sa pagkakamali, pagbabalik sa kayabangan, balik-balik sa panluloko ng kapwa, lilipulin po tayo. Sinabi po yan ng ating Diyos. Bubunutin, ibabagsak, at lilipunin tayo. Ano po? Ulitin ko lang. Sabi dito, kung sinabi ko man sa isang pagkakataon, kung sinabi man ng ating Diyos na aking bubunutin, ibabagsak o lilipunin ang alinmang bansa o kaharian, ano? At ang bansang iyon, pakinggan niyo po mga kapatid, verse 8, pakinggan niyo po. At ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Ulitin ko lang, 8, sabi ng ating Diyos, at ang bansang iyon ay tumalikod, yung sinabi niya pong bubunutin, ano po, ibabagsak at lilipulin. At ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan. Tinalikuran na ang kasamaan. Kinalimutan na yung kayabangan, mapagmataas, mapanglait, panluloko. Tumalikod mismo, ano po, sabi ng ating Diyos. Kung, sabi niya, tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Hindi ka na niya bubunutin dahil tumalikod ka na niya. Di ba? Binigyan niya tayo ng babala, sinabihan niya tayo, pag ikaw ay patuloy sa iyong kasalanan, ikaw ay aking bubunutin, ibabagsak at lilipunin ko kayong masasama. Ano po? Pero tayo ay nagbalik loob sa ating Diyos. Na nagbalik loob tayo, gumawa tayo ng kabutihan. Tinalikuran natin yung mga masasamang gawain. Naging mabuti tayo, naging parehas tayo, sabi nga, parehas na tao, no? Hindi tayo nanluloko, hindi tayo nanlalait, ano po, ang nagugutom, kahit papano ibinibigyan natin, sineshare natin sila ng ating blessings na bigay ng ating Diyos. Ang sabi ng Diyos, kung sakaling tatalikod, hindi niya nagagawin ang kanyang sinabi. Hindi na po. Dahil ikaw ay tumalikod na. Dahil ikaw ay tumalikod na sa gawa ng kasalanan, sa paggawa ng masama. Ano po? Ikaw ay tumulong na ng taos-puso. Totoo kang nagbalik loob sa ating Diyos. Nagsisi ka sa lahat ng kasalanan. Hindi na niya gagawin ang kanyang mga sinabing pagbunot. Ano po? Pagbagsak at paglipol. Ano po? Hindi niya nagagawin. Yun po ang sabi niya dito mismo sa verse 8. Ano po? Sabi po dito, bubunutin at lilipulin ang alinmang bansa o, sabi sa verse, ano po yun, no? Bansa o kaharian, verse 8. At ang bansa, sabi sa 8, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan. Hindi ko na ito itutuloy ang aking sinabing gagawin. Hindi na po. Dahil ikaw ay tumalikod na, dahil tayo ay tumalikod na sa kasalanan, nagbalik loob ng totoo, ng taos-puso at kaluluwa, hindi niya nagagawin. Ano po? 9. Pero, ano po? Sabi po sa verse 9, sa kabilang dako
kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian, dahil nga nagbalik loob, ano po, tayo nagsisi, ano po sinabi ng Diyos, itatatag niya uli, aayusin niya uli ang lahat, ano po. May sinabi ulit siya sa verse 9. Sa kabilang dako naman daw, sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian, di ba po binawi ng ating Diyos na kung ikaw ay babalik, kung ikaw ay magbabalik loob, tatalikod sa kasamaan, hindi kanya nabubunutin. Pero ito po ang sinabi niya ulit sa 9, sa kabilang dako, kung sinabi ko man, yun nga ang mga sinabi niya, na hindi na kung sakaling babalik loob, hindi na bubunutin, hindi na ibabagsak, hindi na lilipulin. Ano po? Sinabi niya na itatayo niya at itatatag uli ang isang bansa o kaharian. Sa kabilang dako kung sinabi ko man na itatayo ko at itatatag ang isang bansa o kaharian, at meron pong kasunod, verse 10, at gumawa pa rin ng kasamaan ang kaharian. At, sorry po, ulitin ko lang, verse 10 na po, at gumawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon, at hindi nakinig sa akin. Gumawa pa rin, narinig niyo po, gumawa pa rin. Ibig sabihin, pinatawad na, inayos na. Ano po, dahil nagsisi ka na, pero hindi pa pala totoo yung pagsisi. Hindi pa pala totoo yung pagbalik loob. No? Kaya sabi po niya sa verse 10, at gumawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon at hindi nakinig sa akin. Babaguhin ko ang aking magandang balak. Sinabi po ng ating Diyos. Verse 10 po, nagbalik ka na naman. Hindi ka pa rin sumunod, no, sa ating Diyos. Babaguhin ko ang aking magandang balak. Yung hindi ka na niya bubunutin, hindi ka na niya ibabagsak, hindi na lilipulin, ano po, itatatag ka na ng maayos, ibabangon ka na ng Diyos. Pero nagpatuloy ka sa paggawa ng kasalanan, hindi na niya gagawin ang kanyang mga sinabi na ikaw itatayo uli, itatatag uli ng mas maayos. Dahil gumawa ka na naman ng kasalanan, pagkakamali, nanloko ka na naman halimbawa ng tao. Sabi ng Diyos, hindi nakinig sa akin. Babaguhin ko ang aking magandang balak. Dahil napakaraming balak po sa atin ng ating Diyos, di ba? Pinag-aralan po natin na may magandang plano ang ating Diyos. Bago pa lang tayo isilang dito sa lupa, may plano ang ating Diyos na maganda sa ating buhay. Pero sa sarili natin, tayo po yung nag-iiba. Tayo po yung lumiliko. Tayo po yung umiiwas. Tayo po yung hindi nakikinig sa ating Diyos. Ano po mga kapatid? Tayo po yun. Kaya, ito po ang ating buhay. Kung minsan, nagkakamali tayo. Nagkakasakit tayo dahil sa kagagawan din ng ating sarili. Pero kung tayo, sabi ng Diyos, kung tayo mag-aayos ng ating sarili, magbabalik loob, itatatag niya tayong muli. Yung sinasabi niyang, dahil kayo nagkasala, bubunutin kita, ibabagsak kita, lilipulin ko kayo. Di ba po? Pero, nagbalik loob tayo. Di ba po? Nagbalik loob tayo. Hindi niya nagagawin yun na tayo ibagsak at tayo abunutin at lipulin dahil nagbalik loob. Kung totoo na tayo nagbalik loob ng buong puso at kaluluwa at hindi na lumingon pa, hindi na lumiko pa, kundi tuloy-tuloy at dire-diretso na tayong naging maayos, nagbalik loob sa ating Diyos. Talagang sumunod na tayo sa kautusan ng ating Diyos. Hindi niya na yun gagawin. Kaya lang niya sinasabi yun na babaguhin ko ang aking magandang balak. Dahil yun, kung hindi pa rin, sabi kasi, di ba, hindi, sabi po nga dito, yung paglilipol niya, no, sa kaharian, bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan. Hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man sa itatayo ko at itatatag ang isang bansa o kaharian at gumawa pa rin. Inulit ko lang po. At gumawa pa rin, sabi nga dito, ng kasalanan, ng kasamaan ang bansang iyon ay hindi nakinig sa akin, babaguhin ko na yung magandang balak na aking gagawin, sabi niya. Sabi ng ating Diyos. Nagbalik loob ka na,
pero tumalikod ka uli. Nagkamali ka uli, nagkasala ka. Hindi niya nagagawin yung magandang balak. Pero, dahil hindi tayo ganun, dahil totoo tayong nagbago, totoo tayong nagbalik loob sa ating Diyos, hindi na mangyayari na bunutin tayo ng ating Diyos. Ibagsak at libulin, di ba mga kapatid? Dahil tayo totoong nagbabago na. Kaya ito lang sinasabi ng ating Diyos, kung ikaw ay babalik pa rin sa kasalanan, sa kasamaan, hindi niya nagagawin yung kanyang magandang balak. Pero dahil tayo ay nasa sa Diyos na, buong puso at kaluluwa tayong lumalapit at nagbabago, nakikinig sa kanyang mga utos at katuruan, hindi niya nagagawin yun na bunutin pa tayo. Hindi niya na tayo ibabagsak at lilipulin. Dahil nagiging maayos na tayo, ano po? Dahil nagpapatuloy na tayo sa kabutihan, sa kaayusan, sa kalinisan ng ating puso, sa totoong paglapit sa ating Diyos, sa totoong yung paggawa natin ng kabutihan, totoo, hindi po plastic o pakitang tao. Totoo po, di ba po? Dahil tayo nga ay nagbalik loob na sa ating Diyos at hindi na babalik pa sa kasalanan. Di ba po? Kaya yung gagawin ng Diyos ay yung kanyang magandang balak na para sa atin. Nung simula pa tayo bago isilang pa lang, nung sinabi ng Diyos na may magandang, I have plans for you, sabi niya. Not to harm you. Di ba? Sabi niya, sinabi niya yun eh. Di ba po? So, gagawin niya na yun. Dahil nagbalik loob na tayo, nagsisi, tumalikod sa kasalanan. So, ang plano ko sa iyo, anak, ay gagawin ko na. So, yun po yun. Kaya sa iyo, mga kapatid, sa akin, sa atin lahat, yung magandang balak ng ating Diyos ay gagawin niya na. In Jesus' name, ngayon mismo, aayusin niya na ang buhay mo. Amen and amen. Hay. Napakasarap po, di ba? Mag-aral at magbasa ng salita ng ating Diyos, ano. Kaya yung ating pagbabago na taos-puso, magpapatuloy yan dahil na rin sa tulong ng ating Diyos. Di ba po? Dahil ang ating Diyos ay sumasa atin, nasa sa puso natin, hindi na nawawala yan kahit kailan. Magpapatuloy tayo ng mas maayos na buhay, mas malakas na buhay, ano po, mas tagumpay na pamumuhay. Nakasama siyempre ang ating Diyos. Kung noon man ay nagkamali, nagkasala, nakalimot, ano po. Pero ngayon ay hindi na. Dahil tayo magpapatuloy na ng buong puso at kaluluwa na magpapatuloy sa ating Diyos, sa pagkilala sa Kanya, sa pagbabasa ng Kanyang mga salita, sa pagtanggap ng Kanyang mga pangako na binigyang pag-asa niya tayo. Aasahan talaga natin yun ng buong puso at kaluluwa. Tatanggapin natin yun ng buong puso. Aakapin natin ang Kanyang mga salita, no? Dahil siya nagmamahal sa atin. Kaya tayo Kanyang pagtatagumpayin, aayusin niya lahat, bibiyayaan. Ulitin ko na naman ito. Siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang ibibigay niya sa iyo, kapatid. Sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Salamat sa ating Diyos, ano, dahil tayo nagpapatuloy na. Napakasarap, ano po, na talagang magbasa, mag-aral, makinig ng mga salita ng Diyos. Ano po, talagang napakasarap po. Talagang inaayos niya ang ating mga buhay. Hindi lang ito'y pansamantala, kundi panghabang buhay. Bibigyan niya tayo ng labis-labis sa ating pangangailangan. Bibigyan niya tayo ng magandang buhay, malakas na katawan, ano po, at katagumpayan, lalong-lalo na buhay na walang hanggan ang ipagkakaloob niya po sa atin. Amen. Salamat, Lord. Salamatan natin ang ating Diyos. Purihin natin ang ating Diyos. Ano? Palakpakan natin ang ating Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa aming nabasa na naman ngayon. At ako'y talagang natutuwa sa patuloy na maraming nanonood ng ating Bible study. Ano po, nakikita ko po na yung mga hindi man ganun karami yung nagla-likes, ano po, pero nakikita ko yung views. Talaga pong nadadagdagan siya. Salamat po sa inyo. Pagpalain po tayo, kayo ng ating Diyos. Ano, talagang nawa magpatuloy tayo, nawa dumami tayong makarinig, makapanood ng salita ng Diyos. Ano po, at yung mga nag-subscribe talaga ng mga bago, yung noon hanggang ngayon at yung bago, salamat po sa inyo. At yung madadagdag pa, alam ko marami pang idadagdag si Lord na ating makakasamang makinig, manood, magbasa ng ating Bible study or Bible reading natin palagi. Ano po. So salamat po sa inyo. Salamat po talaga sa inyo. Salamat. At
Lagi ko pong sinasabi rin na huwag niyo pong kakalimutan yung mga bago lang po, no, yung mga bago na mag-subscribe po kayo sa aking channel at i-like niyo po yung ating mga videos at yung notification bell po, paki-click po para updated po kayo sa mga videos ko pang i-upload. Salamat po muli mga kapatid. Samahan niyo po ulit ako. Tayo po ulit ay lalapit sa ating Diyos. Ano? Napakasarap kasing lumapit sa ating Diyos. Anumang oras. Ano po? Oras-oras man yan. Napakasarap. So, muli, dumagay na po tayo ulit sa kaayusan. Yumuko tayo. Ihanda natin ang ating isipan na walang ibang iniisip kundi ang ating Diyos. Ang ating puso ay malinis dahil tayo lalapit sa ating Diyos. Ano? Sige mga kapatid. Yes, Lord. Lord, salamat Lord dahil nagtagumpay na naman Lord ang aming gawain ngayong hapon na to. Salamat Lord sa mga salita mong aming nabasa. Tunay nga na napaka makapangyarihan ng iyong mga salita dahil binigyan mo na naman kami ng matinding pag-asa na naman, O God. Binago mo na naman kami, Lord. Lumakas na naman ang aming Lord, ang aming loob, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God, sa katagumpayan ng aming gawain ngayon, Lord. Salamat, Lord, sa iyong mga makapangyarihan salita at sa iyong mga pangako na nagbibigay buhay, pag-asa at katagumpayan sa bawat isa sa amin. O Diyos, salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat din, Lord, sa mga kapatid ko, Lord, namin sa pananampalataya na patuloy na nakikinig, nanonood ng iyong mga salita, O God, ng Bible reading na to, ng Bible studying to na binigay mo sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito. Salamat, Lord, sa kalakasan ng loob, talino at sipag na ibinibigay mo sa akin at sa amin lahat upang magpatuloy na makinig ng iyong mga salita at sumunod sa iyong mga kautusan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord. And Lord, we pray, Father God, na lahat ng tao ay makinig din ng iyong mga salita. Lahat ng tao, Lord. Hindi lang ang aming pamilya, kundi lahat ng tao, kasama ng aming mga presidente sa bawat bansa. Lord, mga kasamahan nila at pamilya, mga mayor sa bawat bansa, Father God, mga scientist din, Lord, doktor, nurse, police, sundalo, frontliners, Father God. Nawa lahat yan, Lord, sama-sama kaming magpupuri sa iyo, magpapasalamat at aawitan ka palagi, Lord. At sa iyo lamang sasamba dahil ikaw lamang ang aming Diyos, O God. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na mapagmahal, mabuting Diyos, Lord. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga taong totoong lumapit, nagbago, nagbalik loob, O God, sa iyo. At totoong inayos ang buhay dahil sa iyo, Father God. At sumunod sa iyong mga katuruan at kautusan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Alam ko po, Lord, na napapakinggan mo ang aming mga panalangin oras-oras. Sa lahat ng nananalangin, Lord, at sa lahat ng may karamdaman, ay iyong pagagalingin na. Dahil dininig mo na ang kanilang mga panalangin, O God. Pagagalingin mo na sila lahat. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, at ang mga taong patuloy na umiinom ng gamot, Lord, para sila'y maging malakas o gumaling, Lord. Alam ko pagagalingin mo sila at ihihinto mo na ang pag-inom nila ng gamot. Dahil sila'y palalakasin mo na, O Lord, pagagalingin, O God. Hindi mo sila pinababayaan, O Lord. At lagi mong pinakikinggan ang kanilang mga panalangin, Lord. Sa oras na to, ang lahat ng may karamdaman ay pinagaling mo na. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Ang lahat na naghihirap, nagugutom, Lord, pakakainin mo muli. Pagtatagumpayin mo. Bibiyayaan mong muli, O God. At pasasaganahin, O God. Hindi lang ang bansang Pilipinas, kundi sa Japan, Amerika, lahat ng bansa sa buong mundo. Pagtatagumpayin mo. Dahil kasama ka namin, O God. Dahil ikaw ang aming Diyos, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po. Dahil ang tagumpay na to ay sunod-sunod, Father God. Hindi lang isang tagumpay, sunod-sunod ang aming tagumpay dahil kasama ka na namin sa aming buhay, O God. Magtatagumpay kami sa labang ito. In Jesus' name, Father God. Magiging maayos na ang buong mundo. Magiging masaya. Magiging ligtas. Magiging masagana. Magiging tahimik. Puro pagmamahalan na lamang ang madadama ng tao. Pagpapakumbaba at pagpapatawad, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Thank you, Lord. Lord God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen!
And amen. Amen. Amen po. Amen. Salamat pong muli sa pagsama nyo na naman sa ating Bible study ngayong hapon na to. Salamat po. Salamat po talaga sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po tayo. At God bless po. God bless po sa inyong lahat. Salamat po muli. See you po ulit sa susunod kong video. God bless po.